Kamakailan lamang ay sobrang taas ng hype ni Bitcoin matapos po nitong umabot sa presyo na mahigit $89,000. Pero ang tanong ng marami, kailan ba talaga ang peak o cycle top ni Bitcoin sa market na ito? Maliban dito ay kailan naman magsisimula ang altcoin season na madalas na kasunod po ng bull run ni Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan po natin ang insight mula kay Ginoong Miles Deutscher, isang market expert tungkol sa kanyang analysis sa cycle na ito kay Bitcoin at kung kailan posibleng sumabay ang altcoin rally. Kaya tingnan po natin ang kanyang mga pananaw base po sa history ng cycle ng crypto cycles at alamin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga crypto investors lalo na po dito sa atin dito po sa Pilipinas. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Miles Deutscher, ang kasalukuyang paggalaw ni Bitcoin ay parang paulit-ulit na pattern mula po sa mga nakaraang cycles noong taong 2012, 2016 at saka 2020. Sa bawat cycle na ito ay may tatlong phases si Bitcoin. Ang unang bahagi ay mas mabagal na pagtaas. Kasunod, ang rapid growth phase at ang pangatlo ay ang top o peak kung saan nararating ang pinakamataas na presyo. Nasa ikatlong bahagi na daw tayo ngayon, ang most rapid growth phase. Karaniwan, nagsisimula ang phase na ito mga 200 days matapos po ang halving event ni Bitcoin. Kaya kung titignan po natin ang historical data, sinasabi po ni Ginoong Deutscher na maaring umabot si Bitcoin sa peak nito bandang mga second quarter o third quarter ng taong 2025. Ibig sabihin ay meron pa tayong higit isang taon ng potensyal na pagtaas sa presyo bago po ito posibleng bumagal o mag-correct. Pero kahit na may patterns na sinusundan, paalala po ni Ginoong Deutscher na hindi exact science ang cycle predictions sa crypto market. Kaya dapat tayong maging maingat at mag-observe ng signals sa market na magpapakita kung slowing down na ba ang momentum ni Bitcoin sa umpisa ng taong 2025. Ngayon ay kailan naman magkakaroon ng altcoin season. Habang si Bitcoin ay patuloy na tumataas, napapansin ng mga investors na ang mga altcoins ay wala pa sa tinatawag na full-scale rally. Ang dahilan ay nasa price discovery phase pa rin daw itong si Bitcoin, kung saan halos lahat ng liquidity o funds or pondo sa crypto market ay pumapasok muna kay Bitcoin. Dahil dito ay nahihirapan pong magkaroon ng momentum ang mga altcoins. Isa pa sa mga pangunahing indikasyon na magsisimula na ang altcoin season ay ang pagbaba po ng Bitcoin dominance sa market. Sa ngayon ay nasa 59.7% ang Bitcoin dominance, isang malakas na indicator na sumusuporta sa paglago ni Bitcoin. Ngunit, ayon po kay Ginoong Deutscher, kapag bumaba ang dominance na ito, doon magsisimula magkakaroon ng room para tumaas ang altcoins. Sa kasaysayan, ang paglipat mula Bitcoin dominance papunta sa altcoin rally ay kadalasang nangyayari matapos po ang Bitcoin peak. Halimbawa, noong nakaraang cycle ay mas umangat ang altcoins pagpasok po ng taong 2021 matapos ang bull run ni Bitcoin noong taong 2020. Kung ang pattern po na ito ay masusundan, posibleng makita po natin ang simula ng major altcoin rally sa umpisa ng taong 2025 or next year. Ngayon ay ano naman po ang potensyal ng altcoin investment sa panahong ito? Isa pang mahalagang bagay na tinalakay ni Ginoong Deutscher ay ang speculation index. Ang index na ito ay nagpapakita po ng market enthusiasm o kasiglahan ng mga investors. Sa ngayon, ang speculation
ang speculation index ay nasa 21% lamang. Ibig sabihin, malayo pa ito sa peak na mahigit 90% noong nakaraang cycle. Ibig sabihin nito ay may malaking room pa for growth para sa mga altcoins, lalo na kapag bumaba ang Bitcoin dominance at mas maraming pondo ang magsimulang pumasok sa altcoin market. Ayon po kay Ginoong Deutscher, maganda ang kasalukuyang market environment para sa crypto, kung saan ay suportado po ng mga positive macroeconomic conditions. Pero paalala po niya, kailangan pa rin ng patience at tamang timing. Mas mainam na mag-focus muna sa mga solid crypto projects na pinaniniwalaan ng investors at maghintay po ng magandang timing bago sumabak ng todo sa mga altcoins. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin na mga Pinoy crypto investors or traders. Bilang mga crypto traders at investors dito po sa Pilipinas, ang impormasyon na ito ay mahalaga upang makagawa po tayo ng mas informed na decisions. Ang pagkakaroon po ng kaalaman sa Bitcoin cycle top at potential altcoin season ay nagbibigay po sa atin ng strategic na advantage sa pag-invest sa tamang oras. Kung tama ang prediction ni Ginoong Deutscher, may mga oportunidad. Meron pang oportunidad para sa mga gustong pumasok kay Bitcoin ngayon at mag-hold hanggang sa maabot nito ang peak. Pagkatapos po ng Bitcoin peak ay malamang babaling ang atensyon ng market sa altcoins. Kaya magandang paghandaan din ang posibleng pagtaas ng mga ito sa umpisa ng taong 2025 or next year. Sa mga Pinoy na crypto investors, ang pagiging patient at mapanuri sa mga galaw ng market ang siyang susi sa mas matagumpay na pag-i-invest. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko ay may katotohanan ang analysis na ito, lalo na't nasubok na ang mga historical patterns sa crypto market cycles. Sa kabila nito, mahalagang tandaan na ang crypto ay volatile, kaya dapat hindi lang basta-basta susunod sa hype. Siguraduhing may sapat na research at aralin po ang mga project na papasukin, lalo na sa altcoin market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.